Nararamdaman mo ang init ng kanyang pagtingin, ang bigat ng kanyang pag-aalaga. Para kang isang hari sa iyong sariling kaharian. Isang kaharian na siya ang nagtayo para sa iyo. Bawat salita niya isang himig, bawat kilos niya isang tula. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may isang tanong na bumubulong. Isang lason na unti-unting kumakalat sa iyong isipan. Kung ang pagmamahal na ito ay paraiso, bakit pakiramdam mo ay nakakulong ka? Inaangat ka niya, sinasamba, pero pakiramdam mo, unti-unti kang binabago. Ang mga damit mo, ang iyong mga kaibigan, maging ang mga pangarap mo, lahat ay may basbas niya. Sinasabi mo sa sarili mo na ito ay pag-aalaga, na ito ay pagmamahal. Pero heto ang katotohanan, isang katotohanang masakit at mapagpalaya. Hindi ka niya minamahal dahil sa kung sino ka ngayon, minamahal ka niya dahil sa potensyal na nakikita niya sa iyo. Para sa kanya, ikaw ay isang blankong canvas. Isang hindi pa tapos na obra maestra, ang kanyang obra maestra. Hindi sa iyo, ito ang Pygmalion Effect. Sa pinakamadilim at pinakamanipulатibong anyo nito, ang mito ng iskultor na umibig sa kanyang sariling likha. Ngunit sa kwentong ito, ikaw ang bato. Ang kanyang pag-ibig ay hindi isang regalo. Ito ay isang kondisyon. Mahalin mo ako at gagawin kitang perpekto. Ibibigay ko sa iyo ang mundo sa aking disenyo. Hindi ito aksidente. Ito ay sikolohiya. Isang malalim na pangangailangan na kontrolin ang mundo sa kanyang paligid. At ikaw ang kanyang pinakamalaking proyekto. Kilalanin natin si Marco, isang musikero, magulo, puno ng pagnanasa at malaya. At dumating si Isabela, isang anghel sa kanyang paningin, tahimik, elegante at may pangitain. Minahal niya ang musika ni Marco, o mas tamang sabihin, minahal niya ang ideya ng musika ni Marco. Nagsimula sa maliliit na bagay. Marco, hindi ba mas maganda kung mas malinis ang tugtog mo? Hindi ba mas nababagay sa iyo ang isang suit kapag tumutugtog? Yung mga kaibigan mo, hindi ba nila naiintindihan ang iyong sining? Bawat mungkahi ay balot sa pagmamahal. Bawat pagbabago ay para sa kanyang ikabubuti. Nakuha ni Marco ang tagumpay na pinangarap ni Isabela para sa kanya. Nagkaroon siya ng mga konsyerto, ng pagkilala, pero nawala ang apoy. Ang musika niya ay naging teknikal, perpekto, at walang kaluluwa. Naging siya ang obra maestra ni Isabela. At sa proseso, nawala si Marco. Nakikita mo ba ang pattern? Ang pag-ibig na nagiging proyekto, ang pag-aalaga na nagiging kontrol, ang suporta na nagiging kondisyon. Ngayon, ang tanong, paano mo ito gagamitin? Paano mo ito gagamitin laban sa kanya? Ang unang hakbang ay ang pagtanggap. Tanggapin ang katotohanan ng kanyang pag-ibig. Hindi ito personal. Ito ay tungkol sa kanya. Ang kanyang mga takot, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang kakulangan. Kapag naintindihan mo na hindi ito tungkol sa iyo, nawawalan siya ng kapangyarihan sa iyong emosyon. Ang kanyang mga salita ng papuri ay hindi na nagpapalaki ng iyong ulo. Ang kanyang pagkadismaya ay hindi na sumisira ng iyong araw. Dahil alam mong ang lahat ng iyon ay hindi para sa tunay na ikaw. Ito ay para sa proyekto. Ngayon, para sa sandata. Ang sandata ay hindi galit o paghihiganti. Ang pinakamalakas na sandata mo ay ang pagiging totoong ikaw.
ng walang kompromiso. Gawin mo ang mga bagay na sinabi niyang hindi para sa iyo. Ibalik mo ang mga kaibigan na masamang impluensya. Isuot mo ang iyong tunay na balat. Ang balat na sinubukan niyang hubarin at palitan. Dalawang bagay lang ang maaring mangyari. Una, aalis siya. Hindi niya kakayanin ang katotohanan na hindi kanya kayang kontrolin. Ang kanyang pagmamahal ay nakasalalay sa iyong pagiging sunod-sunuran. Kapag nawala iyon, nawawala rin ang pagmamahal. At ito ay isang tagumpay dahil pinalaya mo ang iyong sarili mula sa isang magandang kulungan. O pangalawa, at ito ay mas bihira, mananatili siya at sa unang pagkakataon, makikita niya ang tunay na ikaw, hindi ang kanyang proyekto. Maaaring matutunan niyang mahalin ka sa kung sino ka talaga. Isang pag-ibig na nakabatay sa pagtanggap, hindi sa pagbabago. Pero huwag kang umasa dito. Ang layunin ay hindi para baguhin siya. Ang layunin ay palayain ang iyong sarili. Ang pag-ibig na kailangang kumontrol ay hindi pag-ibig. Ito ay takot na nagpapanggap. At ang tanging paraan para manalo sa laro na iyon ay ang tumangging maglaro